itong mga ganitong klase na misappropriation or misutilization ng pondo, ito yung dapat nating tinitingnan. And I hope the President will really be on top of this, no? Kasi nga, isa sa mga talagang nagpapababa at humihila sa kanya pababa, no? And I hope the President is aware of this, is corruption. Diba? Itong corruption na to nangyayari mismo sa bakuran niya, lalong-lalo na sa Kongreso, no? So sana tignan niya, busisiin niyang maigi. Prof, dahil nga po dito sa issue ng impeachment ay nag-aaway-away na ang mga senador, ang ating mga mambabata sa Kamara, lalo na nung sinabi po ni Senadora Amy Marcos na patalsikin yung palitan na lang kung gusto nila yung speaker. At ito na ay naging dahilan kung bakit nagalit yung kabilang kapo. Well, I think the good senator is entitled naman to her opinion, ano, bilang isang mambabatas, miyembro rin naman ng Kongreso and a co-equal branch of the Congress technically. Ito naman siguro ay hindi dapat tinitignan at masyadong minamasama at pinipersonal nung kabila, no? Maaring ito ay pagpapahayag ng kanyang saloobin dahil nakikita nga niya na meron na talagang political persecution na nangyayari, that mayroong political harassment na nagiging malinaw dahil nga imagine nagbigay na ng desisyon ng Korte Suprema pero hindi nila kayang tanggapin, no? Dahil ayaw nila. Because much has been at stake here, no, particularly in this impeachment, malaki-laki na rin yung political capital dito na nilatag ni Speaker Romualdez, and maybe that's the reason kung bakit ganun na lamang yung kanyang pagkadismaya, no, na hindi kinatigan ng Korte Suprema yung kanilang yung sinampang impeachment, which again boils down to the realization, no, na kung sana gusto nila tong gawin ng tama at maayos, then they should have complied. They should have done the right thing. Kasi nga mahirap na kung ikayo mambabatas at lawmakers, ano, pero kayo mismo, ironically, hindi nyo sinusunod yung tamang proseso o yung batas, and then you expect, no, the Supreme Court to just remain silent about it. Mahirap yon. Kumaga para bang ino-overpower mo yung supposedly co-equal branch mo, no. So I really highly doubt it, no, if the Supreme Court will really allow that. So itong mga pronouncements na to ni Senator Amy Marcos, I think is really in line with her sentiments na parang bakit ayaw nyo pang tumigil? Bakit ayaw nyo respetuhin yung binigay na desisyon? Bakit hindi na lang tayo gumawa ng mga dapat nating gawin kasi ang dami namang problema ng bayan? Bakit impeachment ang patuloy natin na tinututukan? I think that's the kind of sentiment she actually has. Prof, magandang umaga si Admar Pueto. Usaping budget po tayo. Sa nakikita niyo pong bagong set ng mga kongresista at lalo na dito po sa Senado, nakikita niyo po bang mas magiging mahigpit ang pagbabudget po ngayon? Yes, actually, with what happened last year, I think yung vigilance tsaka yung tinatawag natin na hindi lang awareness, no, but involvement of the people right now dito sa budget process natin, I think should be there, should be present, no. At nakakalula kasi yung mga figures, no, na nangyari last year, and all of these things na ginawa nila doon sa ating General Agreement Appropriations Act, no. So I really believe na dapat talaga, no, na buksan sa publiko itong budget process na to, no. And yun nga lang, may mga agam-agam pa rin ako, no? Even if it is going to be done openly, the insertions could sometimes be done behind, you know. I mean, sila ang pwede mag-usap niyan, and before we know it, andyan na naman yung budget. So, kailangan na talaga natin ditong mahimay, no. Kaya naniniwala rin naman ako na sa Kongreso may mga masasabi tayong mga congressman na talagang gustong tutukan ito, no. Nandiyan na halimbawa si Congressman Ungab, okay, for example. Nandiyan din si Congresswoman Bernadette Herrera, no.
na talagang naging passion na niya rin yung paghimay sa budget, no? So itong mga ganitong mga kongresista na nasa minorya ngayon, sila naman yung magsusulong ng vigilance, no? Para talagang matutukan at hindi talaga masalaula yung ating budget. Kasi nakakalungkot isipin ano na yung pera natin na pinaghirapan, ibinibigay natin, binabayad natin sa gobyerno in the form of taxes, winawalang hiya ng mga nasa kapangyarihan. So I think it's really high time that we become more vigilant about this thing. Huli na lang po, nabanggit po sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maghihigpit siya kung ano yun lang yung ni-request, yun lang talaga yung iiral. Sa tingin niyo po, may kapasidad na siya during this time? Kasi alam natin, naging kontrobersyal itong 2025 budget at kahit na madadamay pa rin siya, lalo na kung pipirmahan niya na merong mga something na problem po doon sa budget. Well, maalala natin na ang budget talaga nakasalalay yan sa tinatawag natin na NEP, no, the National Expenditure Program. Okay, ideally dapat dito lang nakapasok siya. Kaya lang kung maalala natin, may mga ginawa talaga yung Kongreso, actually the 19th Congress, na mga hocus-pocus na sila mismo hindi nila maipaliwanag, no? Kagaya halimbawa nitong meron tayong usapin sa budget tungkol sa earmark revenues. Itong earmark revenues na to, no, ito yung mga revenue na talagang itinalaga ng batas para lamang dito sa purpose na to. No? Halimbawa, meron tayong earmark revenue para sa sin tax na para sa health, no? Pero kung makikita natin kagaya ng last budget deliberation, yung earmark revenue para na nanggaling doon sa spectrum tax na binabayad natin para sa internet, sa Globe and Smart, na dapat para sa free wifi, nailagay nila, no, or ginamit nila sa iba. So, yun, itong mga ganitong klase na misappropriation or misutilization ng pondo, ito yung dapat nating tinitingnan. And I hope the President will really be on top of this, no? Kasi nga, isa sa mga talagang nagpapababa at humihila sa kanya pababa, no? And I hope the President is aware of this, is corruption. Diba? Itong corruption na to nangyayari mismo sa bakuran niya, lalong-lalo na sa Kongreso, no? So sana tignan niya, busisiin niyang maigi kung kakailanganin niya ng tulong ng civil society. We have a lot of actuarial scientists, a lot of accountants and budget experts that could help him, diba? Para lamang masiguro natin that every centavo that we are paying this government really goes to the right mix of services na talagang nakikinabang tayo at hindi lamang yung iilan. So I hope also na dahil nga tapos na naman yung election ng 2025, maaaring ito yung naging dahilan kasi, no, kung bakit talaga na-realign ng matindihan yung pondo para sa election, wala naman tayong election ngayon. I hope the Speaker and the President will take it to themselves na wag nang galawin, no? Wag nang masyadong imaniobra yung ating budget. Kasi kawawa naman yung mga mahihirap nating kababayan na ito na lang yung inaasahan nila mga serbisyo, no? Kapalit ng kanilang ibinibigay ng mga buwis sa gobyerno, tapos hindi pa nila mapakinabangan. While napakaraming mga kongresista, mga noong opisyalis natin, they're living very, very comfortable lives, no? Which is nakakalungkot para sa atin, para sa bansa. Alright, Prof. Maraming salamat po sa inyong pong pagbibigay ng inyong impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo, Prof. At ingat po. God bless. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless po.